Ito guys, meron tayong Honda Click 150 version 1. Bali ano siya, yung natagas yung sa coolant niya. Ayun, tumutulo. Kasi nag-overheat daw. Tapos yun nga, napansin niya na ubos na yung coolant. Lumabas yung overheat sign niya sa panel. Ayun, ito yung chinek natin. Dito siya tumatagas sa may ilalim ng block, yung hose punta sa ilalim ng block. Yan, yan ang gagaling yung tulo niya. Kung makikita nyo, dati meron siyang meron siyang silicone, nilagyan na ng silicone. Tumutulog din. Ang gagawin natin dito, at yung hose niya ay medyo ano na rin, gamit na, papalitan na rin yung hose. Yan, dito pupunta yan, doon sa may doon sa may water pump. Ayun, yun sa baba doon. Ayan. Tanggalin yung tambucho nito, then para matanggal natin yung hose nya. Naka-clamp lang naman yun. Sa water pump, isa dito sa may block. Ayan, ayan, natatak siya. Ito, karugtong nung inaayos natin na Honda Click 150 version 1. Ayan, wala rin siyang busina at hindi gumagana yung push start, push button na yung quick start. Siyempre, pag magti-troubleshoot tayo, tatanggalin natin yung mga body flarings. Yan, wawalwalin muna natin to. Joke lang, tatanggalin natin yung mga nakaharang dyan para maghanap natin yung kung saan nagkakaproblema. Yan, binaklas na natin lahat. Ito guys, yung sa busina, nakakita na natin yung nagkakaproblema dito sa wire ng itong isang relay. Kasi nakatatlong relay siya, nakamodify na tatlong relay yung busina nya. Kasi may mini driving light pa to. Meron siyang kasamang mini driving light. Ayan, ito yung naglulus na wire. Ito yung negative nya, yung ground to. Baka corroded na, kaya hindi na siya nabusina. Kakabit natin. So ito na guys, yan, tinap muna natin para yan, kapag isa rin yung sakos, kapag yung ground na wala, hindi tutunog yung busina. Ngayon okay na, meron na yan. Ikabit natin, tapos yan, ayun na, maglulus siya pagka hindi masyado naka-engage. Kailangan na maayos. Kasi naglulus. Ayan, kailangan maigpit. Yan, kailangan nakahinang or maganda yung pagkaka-selyo para hindi siya naglulus, yung contact niya buo. Ayan, kaya ngayon dito siya naglulus. Hindi tayo nag-modify nito, dati nang naka-modify ito, pinaayos lang sa atin.
dahil nga daw wala yung busina at wala yung next natin hanapin ay yung sa push button, baka tayo gumana. So ito yung busina, okay na, naibalik na natin. Ito guys yung Honda Click, yung walang busina at walang push start. Inayos na rin natin yung susiyan niya kasi naglulus yung contact. Ito yung wire, yung positive dito sa yung kulay red na white, yan naglulus contact yan. Pag sinusi minsan ayaw gumana, kaya ang ginawa natin nag-jumper tayo ng wire papunta rito sa may 25 amperes na fuse. Pinadaan natin sa ilalim. Ito yung wire, yan galing yan doon, pinasok natin dito sa loob, papunta rito sa ito, yung red na wire na may white. Yan, dito tayo nag-tap. Yan yung dito sa may 25 ampere, yung kulay pula na may white. Yan, ginamper natin papunta ron para hindi na siya naglulus contact. Yan, kasi naglulus contact siya, minsan nawawala. Kaya ito, ginamper na natin. Yan pa yung isang problema niya. Ayan, okay na, natap na natin, na-jumper na natin, nakapag-tap na tayo ng wire doon, hindi na siya naglulus. Ayan, kapag sinusi natin, ayan, ayan, nagana na siya. Ayan. So ayan, okay na. Doon lang pag ayaw sumindi yung sa panel nyo, ito, check nyo lang to kung may supply, kung may positive yung output. Ito yung pinaka supply nya, main. Yan, papunta dyan. Ayan, okay na, hindi na siya naglulus. Ganun lang, i-jumper nyo na lang in case lang na walang supply doon. Ito, walang supply, mag-test light nyo naman yan. Yan o, yan o, yan yung supply nya. Kapag walang supply, check nyo rin yung fuse, baka naputol. Kung hindi naputol, buo yung fuse, maaaring yung wire doon sa loob ang naglulus contact. Yan, yung sa ilalim may wire yan, maaaring naglulus contact, papunta ron, paakyat doon. So guys, magpapalit tayo ng hose dito ng version Click, ng Honda Click version 1. Ito yung mga hose nya, radiator hose. Ito yung mga papalit natin, pero ang tagas nya yun doon sa may water pump papunta ron sa block. Ito papalitan din natin ito. Ano pa ba yung ito papalitan din natin yan. Ito, mga bypass hose nyan, hindi naman palitan yan. Ito, tanggalin nyo lang to, yung clamp, suhugutin nyo yung hose. Ayan, ingatan nyo lang yung yung plastic, ng ito, yung mga joint sa radiator. Ingatan nyo baka mabasag kasi plastic lang yan. Ito, plastic lang din to, itong sa radiator pamunta rito sa thermostat. Yun yung ingatan nyo pag magpapalit kayo ng hose. Ito, bakal naman to, pundi. Ito, pati yung sa block nya yan, pundido yan, hindi siya plastic. Pati yung papuntang block to, ito yung sa water pump, yung sa papuntang block to sa ilalim ng cylinder block. Ayan o, kung nakikita nyo yan dyan, kasi ito lang plastic yung
Ito plastic to. Yan, ito plastic din. Yung water pump lang yung hindi plastic, tsaka yung sa black. Yan. Yan lang pag magpapalit ng hose. Tanggalin niya yung clamp. Yan, ganyan lang. Yung Honda Click, yung tagas na tubig dito sa may hose galing ng water pump papunta ron sa block. Okay na. Mahirap maghanap ng hose niyan. Kailangan pang orderin. Ayan yung kulay itim, kaya bumili na lang tayo ng may-ari, bumili na lang ng pamalit. Yan, bali ano na lang, ginawa na lang natin ang paraan. Pinalitan ng mga hose, pinalitan na rin to kasi bumili siya ng mga bago. Walang kasamang hose dun. Bukod dyan, o-orderin pa mga 1 month para bago dumating. Kaya ginawa na lang muna natin ang paraan. Yan, wala na siyang tagas. Tapos kabitan nyo lang ng yung clamp na medyo makapal para hindi tumagas yung tubig. Yan, hindi siya magkaroon ng tagas. Yan. Ito guys, okay na, kompleto na. Bari nagkaroon pa siya ng isang problema, yung dito sa may niya, kumukulo. Then dito lumalabas yung tubig. Yan, kumukulo yung sa reserve tank. Then pagka kumulo, dito siya malabas yung coolant. Yan, kapag ganyan na kumukulo, check nyo yung o-ring nito, or kasi may dalawang o-ring to. Pag nasira yung o-ring na yon, dito siya magkakaroon ng yung pressure, lalabas yung pressure dyan kasi naka-open lang siya, naka-steady na naka-open. Kaya ang mangyayari, dun kukulo dun hihinga, dun lalabas, dun siya kukulo ng kukulo. Yan, hindi yan titigil dahil nga sira yung o-ring, lumulusot yung coolant dun. Then kukulo dun siya lalabas. So yun, ganun lang guys. Pag kumukulo dito na yung pressure, check nyo yung o-ring nito. May dalawang o-ring yan kasi minsan pag mainit, nalulusaw or minsan sumasablay, kaya nasisira yung o-ring. Ganun lang guys, basta kumulo at lumabas dito yung tubig, dito lumalabas, kumukulo dyan, check nyo yung o-ring. So ito guys, yung ayaw gumana ng post start na Click version 1, ginawa natin, nilinis natin lahat ng socket. Ito lahat, pati dito sa fuse box nya, nilinisan natin lahat. Then ginamitan natin ng multi-tester, scanner, tapos nilinisan natin pati yung mga fuse box. Ito yung wire galing stator, yung computer box nya. Yan, yung nalinisan lahat ng socket, yun gumana na siya, gumana na yung push button nya, itong quick start nya. Maaaring nagkaroon ng corrosion, merong contact na hindi nag-engage, kaya hindi gumagana yung push button nya. Yun, apan yung nalinisan natin, doon na siya gumana. Hindi natin kasi tinrace naman natin yung wire nito,
okay naman, may continuity naman itong push button. Then maraming wire yan. Tinestingan din natin ng relay, ibang relay na katulad nito, dalawa. Pero ito yung starter relay nya, ito yung malaki, yan yung pinaka sa starter relay nya. Ito sa power to. Then mga fuse, basta ito yung pinaka starter relay nya. Yan, check natin, may supply naman. So yun nga, yung nalinisan natin, gumana na yung push start nya, yung quick start nya. Lahat ng socket, mga ground, mga wire, yan nilinis natin. Ito, magpo-push start na siya. Tara. Or ito, tingnan nyo yung socket na to. Pag diniinan nyo yan, maaaring dito siya naglulus. So yun, ito yung naging ano niya, main na problema. Kailangan to ma-fit natin to ng maayos. Kasi nung dininisan natin lahat, yun, nagkaroon na siya ng ano, nag-i-engage na siya. Then ito yung naging issue niya. Kasi tinesting natin ng tinesting. Yun nga, pagka ginagalaw natin to, pagka ginanon natin, tinuunan, hindi nag-i-start. Pagka inangat natin, yan, doon siya nag-i-start, doon siya nagaan. Dito naglo-lose contact. Pero nilinisan natin lahat para malaman natin kung meron pang ibang wire na naglo-lose contact, hindi nag-i-engage. Kagaya nito, ito nilinis natin. Yan yung socket. Then ito, basta ito yung pinaka starter nya sa push button. Ito yung relay ng starter. Pag sira ito, kasi ginawa natin, kumuha tayo ng ganitong relay, tinesting natin, pero ayaw pa rin gumana. Kaya naghanap tayo ng ibang problema, ibang sira. Kagaya nitong ano, yung brake light switch, kailangan gumagana yung brake light switch niyan. Dalawa yan eh. Kasi hindi magi-start yan kung hindi nagana yung brake light switch. Pag pinreno nyo, dapat iilaw yung sa tail light, iilaw yung brake light, yung stop light. Yun, okay naman yun, good naman yun. Kaya din sa push button, ito yung may dalawang wire yan, itong button na to, pwede nyo siyang i-series, paglapatin nyo yung dalawang wire. Kasi baka minsan dito lang din sa switch. Yan, pwede rin doon. Marami tayong iti-testing dyan kapag kayong ayaw gumana. Kailangan matumbok natin kung saan yung sira. Yan, ginamitan din natin ng scanner, tapos multi-tester yung mga wire. Yan, para matumbok yung sira. Ngayon, kung meron kayong ganito, bagong starter relay, alam mo kayo mag-push start, try nyo na isalpa ka ng bago, baka ito ang sira. Yan. So yun guys, ito lang yung naging problema nya. Itong socket dito papuntang ECU lumuluwag, kaya ayan, hindi gumagana yung push start. So yun, okay na. Ibabalik na natin yung mga dapat ibalik, at maraming salamat sa inyong panonood, at huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor, at God bless sa inyo.